Muling nanindigan si re-electionist Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi umano siya magpapaaresto sa International Criminal Court or ICC. Sa panayam ng isang radio station kay De La Rosa nitong Sabado, March 22, 2025, tahasan niyang iginiit na hindi raw siya magpapahuli sa naturang criminal court. Hypothetical, Senator Bato, no? Alam naman natin, anticipated nyo na yung warrant being co-accused, no? Kapag nandyan na yung sitwasyon, na-arrestuhin na kayo, natukoy na kung nasaan po kayo, ano po ang gagawin ninyo? Anong plano ninyo? Hypothetical. Hypothetical? Hindi ako magpahuli. Hindi ako magpahuli. Hindi kayo sasama? Hindi ako sasama. Nilinaw rin ni De La Rosa na wala siyang balak lumabas ng bansa at iginiit na nakahanda raw siyang manatili sa Pilipinas hanggang sa kanyang huling hininga. Pero dito lang kayo, sir, sa bansa magtatago o nandun yung possibility na mangibang bansa po kayo? Hindi ako lalabas sa aking comfort zone. My comfort zone is sa Philippines. Bakit ako pupunta sa ibang bansa? Dito ako sa Pilipinas. Dito ako pinanganak, dito ako mamamatay sa bansa kung sinilangan. Matatandaang umugong ang bali-balitang kabilang umano si De La Rosa at ang kapwa niya dating hepe ng Philippine National Police na si Oscar Albayalde na susunod na umanong arestuhin ng ICC matapos ang matagumpay nitong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng naging magunyang kampanya kontra. Samantala, nauna ng nilinaw ng palasyo na nakahanda rin umano silang makipagtulungan sa International Criminal Police Organization or Interpol kung sakaling maglabas din ng warrant of arrest ang ICC laban kay De La Rosa. Samantala, iginiit ni Senator Ronald Bato de la Rosa na lasing umano sa kapangyarihan si Criminal Investigation and Detection Group or CIDG Chief Major General Nicolas Torre III na nag-implementa ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ito ni De La Rosa sa panayam ng DWIZ nitong Sabado, Marso 22 nang tanungin siya kung ano ang kanyang masasabi bilang dating hepe ng Philippine National Police or PNP sa naging pag-implementa ni Torre sa pag-aresto kay Duterte sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA noong Marso 11, 2022 dahil sa kasong laban sa sangkatauhan kaugnay ng madugong giyera kontra ng administrasyon nito. Samantala, sa naturang panayam ay kinuwasyon din ng senador kung santo raw ba sina Presidential Communications Office or PCO Undersecretary Claire Castro na siyang sumagot sa nauna niyang pahayag na magtatago na lamang siya sa halip na sumuko sa ICC kung hahainan siya ng warrant of arrest. Matatandaang si De La Rosa ang naging hepe ng PNP nang i-implementa ang warrant ng dating Pangulo. So sir, kumusta ka na? Ang tanong ng taong bayan, nasa bansa pa ba Senator De La Rosa? Nandito lang ako sa Pilipinas, bakit ako lalayas? Pero may mga nagulat dun ho sa inyong naging sagot na kinukonsider nyo na ngayon ang magtago kung sakaling sa tingin nyo hindi kayo makakuha ng justisya? Kung may warrant to baris na ICC, tapos ganun din ang gagawin nila, kagaya ng ginawa na kay Pangulong Duterte na binayulitan na lahat-lahat, wala kang maasahang justisya kapag ganun. Ganun ang gagawin sa iyo ng gobyernong ito, wala kang maasahan. Kuya Bato, magandang hapon. This is Kuya Raul, no? Yes, Kuya Raul. Wala ka ba sa ating sa annual gathering diyan sa Zamboanga? Hindi ka ba mag-a-attend? Ano yun, Kuya Raul? Mayroong meeting ng Eagle sa Zamboanga. Baka pupunta ako kung imbitahan ako. Pero sir, yun yung kung ganun ang plano nyo, kung sa tingin hindi kayo makakuha ng justisya. So, yung bang pagtatago ay isa ng bagay na ngayon ay talagang pinaplansya nyo na. Paano yung gagawin nyo na pagtatago? Madali lang naman yan gawin kung talagang makita natin na wala tayong makuha justisya dito. Mayroon tayong petition sa Supreme Court o hinihintay natin na anong maging decision ng Supreme Court. Pero,
Yun nga sir, ang sabi nyo nga, plano nyo na magtago, pero umaasa ba kayo na hindi magiging biglaan yung pagsiserve ng warrant of arrest para magkaroon pa kayo ng tsansa na iwasan ito? Nasa kanila yan, kung anong diskarte nila. Hindi ba natin sila kontrolado, no? Kung anong balak nila, anong binabalak nila. All we have to do is to adjust to their actions gagawin. At sabi nyo nga, medyo sumama ang loob nyo kay National Security Advisor Eduardo Año dahil parang sana man lang natimbrihan tungkol doon sa gagawin pagsiserve ng warrant of arrest. Pero doon po sa hearing ni Senator Amy Marcos, ang sinabi po ay parang hindi ba niya alam, kahit si Defense Secretary Teodoro, ang sabi niya, yung AFP ay wala daw naging role doon sa pag-aresto sa dating Pangulo. Well, the truth lies between Secretary Anyo and Secretary John Vic Remulla. Nasa kanila lang yan kung sino nagsasabi sa kanila ng totoo. But then again, I am inclined to believe Secretary Anyo. Pero Kuya Bato, yes. Nagkausap na ba sila ni Anyo? Nagkausap na sir kayo ni Secretary Anyo? Hindi pa naman, pero based on what he said during the hearing, I am more inclined to believe him because pareho kami na merong values ng courage, integrity, and loyalty. So pag sinabi niya yun, mananiwala ko na andyan pa rin yung integrity sa kanya. So I am more inclined, as I have said, to believe Secretary Anyo. So wala na yung tampo niyo, sir? Wala na kung yun talaga ang totoo, ha. But then again, yun nga yung may sinabi naman si Secretary John Vic Remulla na otherwise, na talagang klaro, tahasang sinabi niya na sila lang nagpaplano. So, kanya pa rin yung mga kunting in-entertain natin yung mga ganun. Sa paniwala mo, Kuya Bato, Percentage-wise, mas naniniwala ko. sa paniwala ninyo, Kuya Bato, at this early point, no? Naniniwala ba kayo na sooner or later or meron na kayong warrant of arrest bilang co-accused doon sa crimes against humanities na kaso na isinampa sa ICC? Daw ang makakasagot yan ng ICC lang talaga kung meron yan. Hintayin na lang natin kung ilabas ng ICC yan. Sir, hindi kayo nag-attend doon sa isinagawang hearing ni Senator Amy Marcos ng intention nga ay alamin kung nagkaroon ba ng due process doon sa ginawang pag-aresto at pag-turnover sa dating Pangulo sa ICC. Ang sabi kasi ni Senator Bongo, too late the hero. Ganun din po ba yung impormasyon nyo? Ganun din ba yung inyong pakiramdam at pananaw? Dahil sabi nga ni Senator Bongo, nandun na, nasa ICC na ang dating Pangulo. Parang gano'n nga ang unang pagtingin ko dahil kahit anong gawing hearing natin dito, hindi mo naman talaga maibalik yun si Pangulong Duterte unless makumbinsi yung ICC, no? Dahil nandun na sa kanila ang gusto diyan ni Pangulong Duterte. Kahit na anong gagawin natin pulisiya dito, mahirapan na tayong maipabalik siya. Pero ganoon pa man, ako ay nagpapasalamat pa rin sa hearing na ginawa ni Senator Amy dahil at least nabuksan yung mga issues na gusto nating masagot. Maraming nakita natin doon na mga binayulit nila ng mga provisions ng batas. At least nabigyan ng linaw yung mga iniisip natin. Although magkakaiba rin po ang interpretasyon ng mga legal luminaries kasi dun sa hearing sinabi na baka hindi pala red notice, kung hindi diffusion lang yung na-present, pero sinasabi ng ibang mga legal luminaries hindi na daw ho yun issue. Ang importante talagang merong nakalagay doon na wanted person ang dating Pangulo at may warrant of arrest na ang ICC. Kaya nga, hindi naman natin kini-question doon yung validity ng warrant o wala, di ba? Kasi andun na, tinanggap na nga ng ICC, nandun na sa custody. Otherwise, kung walang warrant of arrest, pinabalik nila yon.
Senator, Yes, Pangulong Duterte, di ba? Hindi nirelease nila yun, pinakita dito kung walang warrant. So, wala nang question dyan sa validity ng warrant. Ang question na lang dyan yung cooperation natin. Kung bakit tayo nag-cooperate based doon sa Interpol diffusion ano ba yung Notice. diffusion notice nila. So, ano ba? Kaya pala tayong diktahan ng Interpol? Are we not a sovereign state na pwede magsabi na maging consistent man lang sana ang ating Pangulo na pwede naman niya sabihin sa Interpol na sorry, we cannot enforce that ICC warrant because matagal na naming sinasabi na walang jurisdiction sa amin yung ICC na yan. Pero bakit ginamit ang Interpol? Napaka-obvious. Ginawang lame excuse ang Interpol para talaga mabiyahe si Pangulong Duterte doon, di ba? Sabi pa nga nila, 3 o'clock pa daw. 3 o'clock daw nila ng madaling araw natanggap yung warrant of arrest. Pero, naka-deploy na sila the day before. Anong ibig sabihin yan? Pero so di ba nabanggit nyo na kaya hindi na kayo nakasama sa Hong Kong dahil pinag-prepare na nga kayo ng mga possible legal remedy dahil kailan nyo po nalaman na meron ng warrant of arrest sa dating Pangulo? The night before. Kayo alam nyo diba? na a night before. The night before, Friday, the night before, yung Friday, the night before Friday, dahil Friday man yung rally sa OFW, sa Hong Kong, di ba? O Friday yon. So dapat alas 3 ng madaling araw ang flight ko para makahabol pa ako doon sa ginawang rally. But then, hindi na ako tumuloy. Tinawagan ko na lang sila si Secretary Mijaldi at saka si Bungo doon sa Hong Kong na hindi na ako hahabol dahil may balita ako na huhulihin tayo. Kami ni Pangulong Duterte. Gusto ba ninyo kung pupunta ako dyan, wala na tayong magawang remedyo. So gawin ko na yung remedy dito. Kasi kung sasama ko dyan, kung totoo talaga na dalawa kami mayroong warrant, so ma-wholesale kaming dalawa. Pag uwi, di wholesale tayong dalawa dyan. So tinawagan nyo sila ng Friday night, Senator? Yes. Friday night. Friday night, sinabihan ko sila. At nag-meeting naman sila doon, kahit na yung Friday night na yun, nag-meeting naman sila doon kung anong mga courses of action na pwede lang gawin. So, yun na. Sinabihan ko sila talaga. So, totoo ba yung Senator, na sa Hong Kong pa lang nag-attempt na na-arestuhin si dating Pangulong Duterte? Is that sa info ninyo? Wala akong balitang ganun. Dahil paano naman mag-enforce ng Hong Kong police ng ICC warrant na hindi naman sila sakop ng ICC. Wala namang sakop hindi man sila membro ng ICC. At patuloy so wala akong balita na ganun. Patuloy pa rin napapag-usapan yung tangkang pag-seek ng asylum sa China na parang tinurn down daw. So wala din po kayong alam doon, Senator De La Rosa. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. In fact, yung iba nga nag-advise doon na pumunta na lang tayong China para yun nga, hindi tayo mahuli. Magtago. But as President Duterte, matigas ang ulo talaga na hapin niya kung meron man. So umuwi talaga siya. Siya man ang final decision. Bakit hindi rin nagdesisyon na Friday pa pala, alam ninyo na aarestoy na may warrant na si Pangulong Duterte, bakit hindi nagdesisyon na mag-charter na lang ng flight para diretso na lang ng Davao? At sumakay na lang siya dun sa commercial flight? Ganun katapang yung Pangulo natin. Gusto talaga niyang harapin Gusto niyang harapin. So hinarap niya. So, ganun din ba ang gagawin niyo, sir? Or yun nga, ganun pa rin ang stand nyo? Kung wala kayo nakikitang justice, hindi nyo ito haharapin? Kung salip, tatakasan nyo to? In the first place. Tanungin ko nga kayo, paano ko haharapin bakit ko haharapin yung warrant yan na hindi naman kaya natin na-recognize yung ICC? Yung nga, walang jurisdiction sa akin yung warrant na yan. Kung yung warrant na yan ay galing sa Supreme Court, o galing sa RTC natin, then haharapin ko. Pero a warrant coming from an entity na hindi na natin recognize yung jurisdiction, bakit ko harapin yan? Di ba? Let us be consistent.
Pero kung warrant yan, galing sa local courts natin, harapin ko yan. Hypothetical, Senator Bato, no? Alam naman natin, anticipated nyo na yung warrant being co-accused. No? Kapag nandyan na yung sitwasyon, na-arrestuhin na kayo, na tukoy na kung nasaan po kayo, ano po ang gagawin ninyo? Anong plano ninyo? Hypothetical. Hypothetical. Hindi ako magpahuli. Hindi ako magpahuli. Hindi kayo sasama? Hindi ako sasama. Hindi ako magpahuli. Pero dito lang kayo, sir, sa bansa magtatago o nandun yung possibility na mangibang bansa po kayo? Hindi ako lalabas sa aking comfort zone. My comfort zone is sa Philippines. Bakit ako pupunta sa ibang bansa? Dito ako sa Pilipinas. Dito ako pinanganak, dito ako mamamatay sa bansa kung sinilangan. Narinig ko, Senator Bato, na sinabi nyo na traitor kayo dahil sinabi sa inyo na hindi kayo aarestuhin, hindi lalabas, hindi magko-cooperate sa ICC, no? Ngayon, narinig ko rin na you will seek the protection ng Senado, no? And other legal means. Nagtitiwala pa rin kayo na pinangakuan kayo ng ganon? Iba naman si Presidente Bongbong Marcos, iba naman si Senate President Chis Escudero. So mahirap na ikuha natin. Kahit na sabihin mo politically aligned sila, kahit na sabihin mo sila, no? Magkaibigan sila, but then again, ibang institusyon nirepresenta ng Pangulong Bongbong Marcos, ibang institusyon nirepresent si SP. And I don't think i-gamble niya yung kanyang pagiging SP kung ganun gagawin niya, na mangako na ganun tapos hindi niya kaya ito pa rin. Hindi niya pwede i-gamble yung kanyang pagkatao. Unless wala siya sa tamang pag-iisip. Nasa tamang pag-iisip naman ho siya nung sabihin niyang papayagan dahil ano yung sunod daw ito doon sa tinatawag na institutional courtesy. Yes. Opo. Sir, any comment dun sa sinabi ni BP Sara sa isang press conference? Sabi niya, sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed, nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik, referring to his father. Hindi na maibabalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. What we will do as our ways forward as a country and as a people from what happened. Correct. Kasi kahit na anong gawin natin dito, ang kustodiya ay nandoon mo sa ICC. Kung magkagulo tayo dito sa Pilipinas, mapipilitan kaya ICC na i-release si Pangulong Duterte. Mahirap. We cannot speculate. That's beyond my imagination. Paano i-speculate yan? Pero ganun na, tama yung sinabi ni BP Inday Sara na ando na kustodiya. Do you think mag-appeal si President Marcos doon na, sorry, mali pala kami, mali yung ginawa namin, ibalik ninyo yan sa amin? Pakinggan kaya siya ng ICC? Given the chance, I don't know. Kuya Bato, given the chance na magkausap kayo ng Pangulo, ano ang magiging mensahe ninyo sa ating Pangulong Marcos po? Nabudol mo ako, Mr. President. Nabudol mo ako. Ganun lang. Naniwala pa naman sana ako sa'yo. Nabudol ako. Yun ang aking sabihin sa kanya. Sir, may patanong dito si Del Nazario ng Manila Bulletin. Sabi po daw ni Undersecretary Castro, ito yung
Philippine Communication Office na Malacanang, hindi raw po makabubuti sa mga kababayan na mismong leader daw ay hindi haharapin ang anumang kaso o complaint na isampa laban sa kanya. Nakakapagtaka lang po na siya ay dating PNP chief. Yan po ba ang gusto niya ring ipahiwatig sa taong bayan na kapag may warrant of arrest ay dapat magtago? Good morning, Yusek. Yes, good morning. Sabi po ni Senator Bato de la Rosa, kinukonsidera niya na magtago imbes na sumuko sakaling maglabas na ng warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Ano pong masasabi ng Malacanang dito? Nakakapagtaka lamang po na siya ay dati pang PNP chief. Yan po ba ang gusto niya ring ipahiwatig sa taong bayan na kapag may warrant of arrest ay dapat magtago? Hindi po talaga tayo magtataka kung bakit natagalan na sumuko or nahuli ang dating si Pastor Kibuloy. Well, anyway, sabi po natin, hindi natin sinasang-ayunan ang ganong klase pong paniniwala at kanyang nais gawin. Hindi po ito makakabuti sa mga kababayan natin na mismong leader natin ay hindi haharapin ang anumang kaso o complaint na naisampa o maisasampa laban sa kanya. At hindi po ba sabi natin parang siya nga yata ang medyo umiwan sa kay dating Pangulong Duterte considering na hindi siya pumunta sa Hong Kong kasama sa nila. Hindi po ba dapat ang kaibigan ay walang iwanan? Would you like to comment on that, sir? Ikaw, Miss Castro, if you see injustice happening around, are you still going to surrender yourself to the authority? Yan ang itanong mo sa kanya. Oo, hindi nakabubuti yung gagawin ko. Pero yung ginagawa nila, nakakabuti ba sa ating bansa? Yung hinuli nila at dinala si Pangulong Duterte doon sa dahig, nakabubuti ba sa ating bansa? Nakakabuti sa kanilang chances politically dahil nabawasan na isang Duterte na makakalaban nila. Yun man talaga ang puro dulo dyan. Kung magkapagtanong kayo, akala nyo mga santo kayo, Miss Castro, akala nyo mga santo kayo? Oh, hindi kabuti yung gagawin kong pag-evade ng arrest, pero sa inyo, ikabubuti na bansa yung ginawa ninyo, paglapastangan ng ating konstitusyon, paglapastangan ng ating soberenya, yung pag-surrender ng isang Pilipino doon sa dahig, ikabubuti ng Pilipinas yan? So sir, kayo, handa nyo itong harapin kung dito sa ating korte, yung kaso? Sa Pilipinas? Kung sa Pilipinas. Yes, kung dito sa Pilipinas. As I have said, dito sa Pilipinas harapin ko. Pero yung foreign court, as I have said, wala silang jurisdiction sa atin, bakit ko harapin yan? May mga suggestion tuloy sir ngayon na mag-rejoin na lang ang Pilipinas sa ICC para wala nang issue tungkol sa jurisdiction. Gusto niyo, rejoin kayo. Laban bawi tayo, laban bawi. Pero negative po ba yung sa bansa ang kung ganon kakalas, mag-join, kakalas? Sabi, nakita na experience na natin Nakita na natin paano na politically weaponized yung ICC laban sa mga Duterte. Babalik pa ba tayo dyan? Ngayon, kasi nakakalamang sila dahil sila ang nasa poder. Nagagamit nila yung ICC, politically weaponize nila ang ICC, okay lang yun. Pero pag sila naman ang wala sa poder, do you think papayag sila? Na gaganunin sila? Hindi yan papayag. Isa lang partner. As a former chief PNP, dating police, nakita nyo naman kung paano inaresto si Pangulong Duterte. Ano ang magiging mensahe ninyo bilang isang dating police kay General Torre that implements the arrest kay Pangulong Duterte po? Si General Torre ay lasing sa kapangyarihan. Kung makaasta, akala mo wala nang katapusan yung kanyang power, no? So, sige lang, nothing is forever dito sa mundo. Wala naman forever dito sa mundo. Kaya may hangganan rin lahat ng pang-aabuso mo, lahat ng kasigaan mo, may hangganan din yan. Pero sir, bilang isang elected official, kasi diba dahil nga dito sa ganitong development na aresto ng dating Pangulo, parang nag-cause ito ng divisiveness sa ating bansa, pati sa social media, ang daming mga fake news na lumalabas. So, kayo po ba
mas gusto nyo pa rin na mapanatili yung kumbaga peace and order at pagkakaisa sa bansa sa halip na lumala itong divisiveness na ating nararanasan ngayon? Paano magkakaroon ng unity? Paano mawala ang divisiveness ng ating bansa? Kung yung Pangulo natin mismo, yung gobyerno natin mismo, ang nagkikreate ng divisiveness. Sige nga, paano? Kung sila ang may kapangyarihan, sila na ang nasa poder ng gobyerno, sila mismo ang gumagawa ng hakbang ng divisiveness. Paano? Kami naman ay hanggang reaksyon lamang. Itong mga nasasaktan ay nagsasalita lamang dahil nasasaktan. So, huwag mo kaming saktan, hindi kami magsasalita. Walang divisiveness dyan. Pero saan nagagaling yung aksyon? Galing sa gobyerno natin mismo. Sila mismo nag-create ng divisiveness. Pero kumpiyansa kayo naman na natilihon na professional naman ang ating mga AFP, PNP sa ganitong usapin at sa ganitong sitwasyon. Na I don't know, with what is happening, yung pag-aresto nila kay Pangulong Duterte, can you call it professionalism pa rin? Bakit niya minadaling ibiyahe sa dahig? Na pwede man na i-turn over lang sa korte natin dito. Yan man nakasaad sa ating batas. Turn over sa korte natin. Kung gusto i-extradite, magkakaroon ng extradition proceeding. Kung surrender, yun, pwede lang surrender kung kagustuhan ng tao. Pero hindi naman kagustuhan ng tao yun. So sir, wala pang SC ruling or decision dun sa inyong mga final na petition for certiorari, yung mga petition nyo sa Supreme Court? Wala pa? Wala pa rin. 10 days. Binigyan ng 10 days yung gobyerno na sumagot sa aming supplemental pleadings. Then magsagot muna sila. Ayun nga, napakalaking punto na yun na i-consider sana ng Supreme Court na yung Solicitor General mismo ng gobyerno ay umayaw na. Ayaw nang depensahan yung actions na ginawa na ating gobyerno dahil alam nila na mali yung ginawa ng ating gobyerno. So, Solicitor General na mismo. So, malaking bagay sana yan na to be pondered upon by Supreme Court. Nagbigay naman ng opinyon si Attorney Enzo Recto. Okay, ito, si Bato. Si Bato, mga kabunyog. Pinagkanulo, ha? Pinagkanulo. Oh? Open quote. Open quote. Close quote. Ha? Hindi naman talaga literal na pinagkanulo. Para lang na pinagkanulo. Bakit? Parang nagugulo na ito si Bato ngayon. Litong-lito na yata ito. Sa takot na maaresto, litong-lito na. Alam nyo? Ha? Sabi ni Bato, valid naman daw yung yung warrant of arrest kay Duterte. Mga kabunyog, ha? Sabi yan ni Bato, ha? Valid naman yung warrant of arrest ng ICC kay Duterte. Ay, anong ibig sabihin nun? Ha? Kini-question nga ng kampo ni Duterte yung legality, yung validity ng pagkaka-aresto kay Duterte. O di syempre yung warrant of arrest ni Duterte, kini-question yun. Tapos ito si Bato, mga kabunyog, latest is na statement. Valid naman daw yung warrant of arrest kay Duterte. Ha? Pag nakarating kaya yan kay Duterte, ano kaya magiging reaction? Ano kaya magiging reaction ni Duterte niya? Siguro na yan. Ano ba naman tong si Bato? Ha? Ano ba naman tong si Bato? Alam niya bang pinagsasabi niya? Kaya lang litong-lito na mga kabunyog si Bato eh. Ha? Sa sobrang panic, Sa sobrang panic ni Bato dahil sa nagbabadyang pag-aresto, Ano na siya eh, nalilito na. Halos kung ano-ano nang sinasabi. Ang problema, itong sinabi niyang ito, damaging ito. Damaging ito kay Duterte. Sabihin mo ba naman na valid naman yung warrant of arrest? Tama ka, Kabunyog Ron Portes. Paranoid na. Ha? Magandang hapon din sa iyo, Kabunyog Francis Tesorero. Oo, pressured na siguro ito eh. Ha? Hindi po ito intriga, ha, mga Kabunyog, mga kababayan. Hindi ako nang iintriga. Balita mismo ito sa Inquirer. Ang sabi sa Inquirer, nag-concede na si Bato.
Ha? Nag-concede na naman si Bato. Ito. Ganito ang pagkakabalita ng Inquirer. Ha? Ang balita ng Inquirer, ganito. Ayan o. De La Rosa concedes Duterte warrant valid but will still evade arrest. No? Yan po ang pagkakasabi ni Bato, ha? De La Rosa concedes Duterte warrant valid. O, yan. Kumbaga, tinanggap na ni Bato, sa pagkakataong ito, tinanggap na ni Bato na valido, legal, yung warrant of arrest ng ICC kay Duterte. Kaya lang, patuloy pa rin daw siyang magtatago at hindi magpaparesto. Yan, ha? Hindi po yan, hindi po yan, hindi gawa-gawa ko lang yan. Ha? Bakit ko sinabing pangatlo na to? Ay, di ba ang una, nung malaman ni Bato na may warrant of arrest na sila ni Duterte, hindi na siya sumama sa Hong Kong. Shout out Gianni Giuseppe Dail Corpus, ha? Sa Dipolog City. Nung malaman ni Bato na mayroon na silang warrant of arrest ni Duterte, naka-schedule sana siyang sumabay doon sa rally sa Hong Kong eh. Ang alis nila 3 a.m. Si Bato mismo ang nagkwento na nung malaman niya, may nagtip sa kanya na mayroon na silang warrant of arrest. So sabi ni Bato, hindi na ako sumama. Tinawagan niya na lang daw si dating Executive Secretary Midja Aldia na, Bingbong, ha? Hindi ako makakasama kasi may warrant of arrest na kami. Natakot na si Batong arestuhin sila. Mukhang may nagtimbre sa kanya na aarestuhin sila pagbalik nila galing Hong Kong. Kaya di ba ilang araw na nawawala si Bato noon? Ilang araw na nawawala. yun yung una. Yun yung unang parang pagkanulo, ha, ni Bato kay Duterte. Parang, inano niya si Duterte. Hinayaan niya si Duterte, iniwan niya. Hindi na siya sumama. Ha? Hindi na siya sumama. Yun ang una. Ang pangalawa, di ba sabi ni Bato, wala akong nagawa nung inaresto si FPRRD. Pero, kapag mas gusto kong maaresto na ako, mas gusto kong sumuko na sa ICC para masamahan ko na siya doon. Di ba? Ha? Sabi ni Bato, mas maganda ngang maaresto na siya ng ICC kasi maasikaso niya si Duterte doon. Kasi sabi niya, matanda na rin si Duterte. Kumbaga, kung makukulong siya, ay mabuti nga yun, kasama niya si Duterte, maaalagaan niya ito, mababantayan niya, makikita niya. Di ba? O, yun yung pangalawang sinabi ni Bato. Pero kinalaunan, bigla na naman siyang nag-backpedal. Bigla na naman siyang kumambyo. Bakit? Sabi ni Bato, bakit ako magpapaaresto sa ICC? Ha? Bakit ako magpapaaresto dyan? Kaya, ang ginawa ni Bato, nakiusap kay Senate President Chis Escudero na protektahan naman siya. Protektahan naman daw siya. O, humingi siya ng proteksyon ng Senado. O, yun. Ibig sabihin, yung pangalawang parang pagkakanulo niya kay Duterte, sabi niya, sasamahan niya si Duterte. Sabi niya, kung kailangang maaresto siya para matulungan niya, masamahan niya si Duterte, mas ikakagalak niya yun para magsama sila. Ha? Pero nung bandang uli, kumambyada siya, di ba? O, pangalawa yon. Ito na yung pangatlo. Ini-question na nga ng lahat. Tinga si Amy Marcos, nagsasagawa na ng pagdinig ng Senado. Ini-question nila, ng kampo nila, ni Duterte at ng mga aliado niya, na illegal yung pagkakaaresto kay Duterte. Illegal. Kahit yung abogado ni Duterte, yun ang line ng defense na invalid. Ha? Illegal yung pagkakaaresto kay Duterte. Eh ngayon, anong sabi ni Duterte ni Bato? De La Rosa concedes Bato, warrant, valid. Ay, paano yan? Paano yan? Bakit mo inamin? Bakit mo sinabi na valid yung warrant? Ay, ito talaga si Bato. Ito talagang si Bato. Ano bang eksaktong sinabi niya? Ang eksaktong sinabi niya, mga kabunyog, ito. Ayan, ha? Sabi dito, sabi ni Bato, we are not challenging the validity of the warrant. O, yan ha, malinaw ang sinabi ni Bato. We are not questioning the validity of the warrant because Duterte is already in the custody of the ICC. De La Rosa said in a radio interview on DWIZ. O, yun ha.
Hindi naman pala kayo naman, kini-question nyo yung validity ng warrant ni Duterte. Si Bato nga, hindi niya naman daw pala kini-question yan. Para sa kanya, valid yung warrant. Ha? Oh, nakuha nyo yan ha, mga kabunyog, mga kababayan, galing yan kay Bato. We are not questioning the validity of the warrant. Oh, hindi na. Parang si Bato, nag-concede na, wala, valid yung warrant. O yan, naisipan tuloy ni Brad Idol. Ikaw daw ba to ang trader sa grupo ng DDS? Ha? O. Nakuha nyo? Sabi ni Bato, we are not questioning the validity of the warrant. Because Duterte is already in the custody of the ICC. So, ano yan? Para kay Bato, wala, valid naman yung warrant. Wala na tayong magagawa dyan. Nandun na si Duterte sa ICC. Ito ba? Otherwise, Duterte should have been released from detention and returned to the country if there's no warrant of arrest. So, there's no question about the validity of the warrant, he said. O, yun ha. Malinaw ha. Malinaw yung pagkakasabi ni Bato. Direct quote yan ng inquirer sa kanya sa interview kay Bato ng DWIZ. O, ang sinabi ni Bato ha, wala, hindi namin kini-question yung validity ng warrant. Kasi kung hindi valid yung warrant, eh di dapat na-release na si Duterte. Eh bakit nandun pa rin siya sa ICC? So ibig sabihin, valid yung warrant. Ha? Ano kayang masasabi ng mga legal team ni Duterte dito? Panelo, ay, oo nga pala. Si Panelo nga pala, matindi ang komentaryo kay Bato, saka kay Roque. Kaya siguro isa ito sa mga kinukomentaryuhan ni Panelo. Sino? Si Bato? Napanood nyo yun? Tinatanong si Panelo tungkol kay Bato. Sino? Parang hindi niya kilala si Bato. Sino? Si Roque po, kumusta? Sinong Roque? Hindi ko kilala yan. Si Bato saka si Roque ang tinitira ni Panelo eh. O yung pala yun, pwedeng ganito. Mahamak nga naman to si Bato, magkakasama sila nila Duterte, pero ang mga statements niya, inconsistent. Bakit inconsistent? Kini-question na nga ng kampo ni Duterte ang validity ng warrant, yung legality ng warrant. Tapos hito ngayon si Bato, dito ngayon si Bato nagsasabing, we are not questioning the validity of the warrant. Eh kasi kung hindi valid yung warrant, eh di dapat na-release na si Duterte. Eh bakit nandun pa rin siya sa ICC? O di valid yung warrant. Mga kabunyog, mga kababayan. Ito yun. Ngayon, kaya ang ano dito mga kabunyog, kaya nga ang pagkakatitle ngayon ng Inquirer at saka ng iba pang dyaryo, De La Rosa concedes Duterte warrant valid but will still evade arrest. Ang sabi ni Bato kasi, valid yung warrant. Pero ang may problema yung gobyerno, bakit naman kasi nag-cooperate sa Interpol? O yan. Yan yung sinisisi ni Bato. Para kay Bato, valid yung warrant ng ICC. Ang may problema, yung gobyerno, bakit nag-cooperate sa Interpol? O yun yung punto ni Bato. Yung punto ni Bato. Para sa kanya, yung ICC warrant to arrest, valid yun. Pero, sabi niya, hindi pa rin siya magpapa-aresto kasi sa kanya, yung pag-cooperate ng gobyerno sa Interpol, hindi pa rin tama yun. Hindi raw dapat nag-cooperate ang gobyerno ni Marcos ni PBBM, hindi raw dapat nag-cooperate sa Interpol. O yun. O, ngayon. So, pero sa sinabing yan ni Bato, damaging yan sa kampo nila. Dapat nga matibay ang paninindigan niya kasi kasama siya sa may warrant of arrest eh. Pangalawa siya kay Duterte. Pero ang mga statements ni Bato lately, parang ang mga actions at mga statements ni Bato, pagiwang-giwang na. Parang marshmallow na itong si Bato Malambot na. Parang naging marshmallow bigla ang Bato. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ewan ko, ano bang nangyayari? Anong sabi ni Bato nung una? Hindi na ako sumama sa Hong Kong kasi mayroon nang nag-tip sa akin na aarestuhin kami. May warrant of arrest na kami ni FPRRD. Hindi
Ayaw ni Batong ma-aresto kasama ni Duterte. Parang sa kanya, kung ma-aresto si Duterte, si PRRD, bahala siya. Ako, gagawa rin ako ng paraan ko. Oh. Ang pangalawang ginawa ni Bato, humingi siya ng tulong sa Senado. Oh. Sabi niya, tulungan siya, proteksyonan ng Senado. Samantalang, kasasabi niya lang na okay lang na ma-aresto siya, buti nga, matulungan niya si Duterte, may samahan niya eh. Oh. Pero biglang kambyado, kambyada. Cotton candy na daw, sabi ni NetX Gaming. Peebles na yan, sabi ni Mark Rivera. Oh, at ang pangatlo ngayon, ito na. We are not questioning the validity of the warrant ng ICC. O, hindi naman pala kini-question ni Bato. Kay Bato pala, valid yung warrant. Ang hinanakit niya lang daw, dahil bakit nag-cooperate ang gobyerno sa Interpol. O, yun ang hinanakit niya. Pero tungkol sa ICC warrant of arrest, valid daw yun. Tang sabi ni Bato, nandun na si Duterte sa ICC, hindi naman nakabalik na eh. Di ibig sabihin, valid yun. Nakuha nyo yung argumento ni Bato? Sabi ni Bato, valid yun, yung warrant of arrest. Kasi nandun na nga si Duterte sa ICC, hindi na nakabalik eh. Kung hindi valid yun, di dapat nakabalik na ng Pilipinas. Kawawa naman si Duterte. Pag nabasa yun ni Duterte, makakarating siguro kay Duterte yun. Sasabihin na, halika, putusan natin sa ulo mo. Parang gano'n. Sabi nga ni Bato, valid naman yung warrant. Kasi kung hindi valid yun, dapat nakabalik na din. Hindi ganun yung ganun yung simpleng translation nun. Ito yung sinabi nyo. We are not questioning the validity of the warrant because Duterte is already in the custody of the ICC. Di ba? At sabi ni Bato, otherwise, Duterte should have been released from detention and returned to the country if there's no warrant of arrest. So there's no question about the validity of the warrant. Di ba? Ganun ang argumento ni Bato. Ang galing. Very logical. Very logical ang ni Bato, Ang galing talaga ni Bato. Ang galing ni Bato. Di ba? Anong sabi ni Bato? Valid yung warrant. Kasi kung hindi valid yung warrant, di dapat makabalik na dito si Duterte. Ang dami tuloy nagre-react, sabi ni Leonard Intar. Tingin ko talaga si Bato ang nagkanulo kay Tatay Digong. Ano sa tingin nyo? May risk back daw sila sa March 28, sabi ni Romel Arcillas. Isasama nyo pa ba si Bato, Romel? Mel, isasama nyo pa si Bato? Pagsasalitain nyo pa? Ay, pag pinagsalitaan nyo si Bato sa rally, baka ganyan din ang sabihin. Anuhin nyo muna, i-coach nyo ng maayos. Mel, may risk back daw sila, Romel, sa sa... Sino ba yun? Sabi ni Romel Arcillas. May risk back daw sila sa March 28. Ang ibig sabihin ni Romel, kasi DDS to si Romel, nanonood sa atin. Ang sabi ni Romel, may risk back sila. Ibig sabihin, may malaki silang rally sa March 28. Nababalitaan ko yun, Mel. Nababalitaan ko yun. Nakarating na ko rin yun. Nabalitaan ko. Pero, ang tanong, pagsalitain nyo si Bato, ganyan ang sabihin, ayusin nyo. Huwag nyong paakyatin sa stage nang hindi muna niya 5 ulit na praktisin yung sasabihin niya, di ba? Baka pagsalitain nyo doon. Kung pinagsalituin nyo yan si Bato, tas ganyan yung sinabi, sige nga, Bato, ulitin mo nga ulit sasabihin mo. Mga ganun, iko-coach nyo ng maayos. Iko-coach nyo. Sabi ni Sumalita, Bato, aka Mr. Puncher. Doon, magaling din yung doon, argumento ni Bato doon sa Puncher. Yan, sabi ni Romel Arcillas, kung gusto nyo magsuntukan na lang tayo, Marcos versus Duterte, sinong kasuntukan mo? Ako ayaw ko ng suntukan. Bakit naman tayo magsusuntukan? Ikaw naman, Romel. Pero Mel, pumunta ka dun sa rally, kung magsasalita si Bato, anuhin mo, Sir, Senator, huwag mo kong sasabihin yun, yung sinabi nyo. Turuan mo, i-coach mo. Mel, i-coach mo si Bato. Kasi delikado pag inulit yan, pagtatawanan kayo niya.
Iko-cover pa naman ng BJ. Di ba? Ha? Ha? Oh. Sabi ni El Munggi, Attorney Enzo, si Tuto ba ibunyog pa din? Bunyog pa din, pero iba naman ang mga stand niya sa issue. Okay lang naman yun. Bahala naman siya. May sarili naman siyang opinion. Di ba? Oh, pero as a party position, kami sa grupo, ito yung official position namin. Kaya lang si Toto, kaibigan pa rin naman. Bilang tao, bilang kaibigan, kaibigan. Pero sa mga position sa issue, iba na yung mga stand niya, okay lang yun. Igalang lang natin. O, igalang. Irespeto natin, tao naman yun. Diba? Ang tao naman entitled sa kanya-kanyang opinion. Pero as bunyog, ganyan talaga eh. Anyway, okay na? Okay na tayo? Nasaan na si Ramel? Yan. Magtatago na si Bato kay Tore. Oo nga. Ano yan? Si Tore. Si Tore ang uhuli kay Bato. Si Tore ang uhuli dyan. Kaya nga hindi na nagpapakita si Bato kasi baka mabigla na naman. Baka mabigla na naman. Mabigla siya. Kaya si Bato, hindi niya na ina-announce kung nasaan siya. Hindi niya na sinasabi. Kaya alam niya, baka minumonitor na naman siya ni Tore. Pangatlo na yan. Galit na galit pa naman si Bato kay Tore. Sabi ni Bato kay Tore, General Tore, mag-isip-isip ka. Tandaan mo, hindi forever ang kapangyarihan mo. Ang power, hindi pang forever. Pinangangaralan niya si Tore tungkol dyan. Dapat sa kanya niya sinabi yun sa sarili niya. Kung ganyan din sana na sinabihan niya ang sarili niya, dapat sinabihan niya, sarili ko. Sarili ko. Ano yan? Tandaan mo. Ang power ay hindi forever. Di sana hindi nangyari ito sa kanya ngayon. Nagtira pa sana si Bato ng alam nyo, hindi na kasi sila nagtira ng... Ang akala kasi talaga nila, hindi sa totoo lang. Ang akala talaga nila kasi hindi mangyayari itong ganito. Never. Hindi mangyayari. Kaya yung mga pinagsasabi ni Duterte, ni Bato, hindi nila iniisip to. Hindi nila iniisip to sa totoo lang. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.